Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po natin basahin ang ating talata ngayong umaga, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming amang makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong banal na presensya. Humingi po kami ng patnubay sa iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dinadalangin po namin ang iyong pagbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin at patuloy po kaming patawarin, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Nihiling po namin sa iyong banal na Espiritu ang pagkilos sa aming pag-aaral ngayong umaga. Ang buong pagtitiwala, pananampalataya at pagsamba ay sa iyo po namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mula po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 36 hanggang 39 ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Pag-aralan natin ang mga araw ni Noah. Si Noah po ay nabuhay sa panahong mabilis ang pagkahinog para sa paghatol. Ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng direktang ugnayan sa pagitan ng mga araw nang nabubuhay pa si Noah at sa mga araw na darating sa kaniyang pagbabalik. Dapat rin na mabigyang pansin ng mga tao sa ating kapanahunan ang mga araw ni Noah at masigasig na ituon ang ating atensyon sa ilang kabanata ng aklat ng Genesis na nagpapakita sa kapanahunan ni Noah. Dito po sa ating talata ay nabanggit ang ilang bagay na ginagawa ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Ang sabi po sa ating talata, noong panahon ni Noah, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa. Pero hindi lang po yun ang ginagawa ng mga tao. Kumbaga makikita natin sa ating talata ay puro kasiyahan ang ginagawa ng mga tao sapagkat pinakikita po dito na buhos ang atensyon ng mga tao sa makamundo at makalaman ng mga gawain. Hindi po sa maka-espiritual at maka-Diyos na aktibidad. Pero ano ba ang sinasabi na mga posibilidad na bagay sa panahon ni Noah? Ang panahon po ni Noah ay napapalatandaan ng mga sumusunod. Dito po sa panahon ni Noah, kung atin pong babasahin ang Genesis chapter 6 verse 3 ay makikita po natin dito ang mga pananalita na nagpapakita ng panghihina ng espiritu ng mga tao. Sinasabi po dito sa talata na sila'y makalaman. Yung mga tao po sa panahon ni Noah, noong panahon niya na dumami na ang mga tao, sila po ay naging makalaman. Ibig sabihin, higit ang kanilang naisin sa mga makalamang mga bagay sa halip na sa
spiritual na may kaugnayan sa Panginoon. Hindi lang po yun. Sa Genesis chapter 6, verse 1 to 11, ay makikita po natin yung tinatawag na problemang panlipunan na kung saan po ay nararanasan din po ng ating mundo sa ngayon. Tulad ng pagdami ng populasyon, sabi po sa verse 1, napakarami na ng mga tao noon. At sa verse 11 ay yung paglaganap ng kasamaan na sinasabing wala nang iniisip ang mga tao, kundi pawang kasamaan na lamang. Ito po ay simula nung ang Diyos ay mag-utos kina Eva at kina Adan, na si Adan ay nagkasala, ang mga tao na sumunod sa lahi ni Adan ay talagang naging namuhay ng isang buhay na makasalanan. Sabi po sa chapter 6 verse 5, sila po ay naroon po yung kawalang pagkahiya sa paggawa ng kasamaan. Labis po na kasamaan at wala nang iniisip na mabuti. Genesis chapter 6 verse 5. Pang-apat, naroon din yung pag-unlad ng sensya sa panahon po nila. Hindi po lamang sa panahon natin nakakaimbento ng maraming bagay, kundi kahit po sa panahon nila, yun pong pag-unlad ay naroroon din. Mababasa po natin ito sa chapter 4 verse 20 to 22 na kung saan po yung lahi ni mga lahi ni Cain na walang pagkakilala sa Panginoon o walang Diyos na kinikilala, ay talagang bagaman sila hindi nakakakilala sa Diyos, ay makikita po natin yung pagkakaiba ng lahi niya sa lahi ni Seth. Sapagkat makikita po natin ang paggawa ng sining, ng sensya, at ang mga sinaunang kultura bago pa magkaroon ng malaking baha ay naroroon na. Halimbawa, tinuruan ni Cain ang mga tao na manirahan sa syudad. No, sa halip na maging doon po nagsimula yung pagtira nila sa mga syudad at tinuruan sila ni Cain kung paano mga mamuhay. At nagbigay daan din sa kanila yung magkaroon ng pamayanang urban. Si Jabal ang nagturo tungkol sa mga hangarin ng pagsasaka. Si Jubal ang nagbigay sa mga tao ng mga plano sa pagsulong ng sibilisasyon, at si Tubal-Cain naman ang nagdala ng mga pagbabago sa industriya, at ang mga babaeng Canaanites ang mga naging tanyag para dito. So ganun makikita natin yung pag-unlad ng sensya sa panahon ng lumang tipan hanggang sa panahon po ni Noah. Gayunpaman ay talagang ang pag-unlad na ito ay isa sa mga sign ng pagkakaroon ng matinding kahibangan, sabi po sa chapter 6 verse 8 to 19. So dito po lang po sa bahaging ito ay dito nagsisimula na yung pagkilos ng mga tao. Mayroong mga masasamang hangarin, wala nang iniisip kundi ang mga bagay na makasarili, pero patuloy ang kanilang pag-unlad ng kanilang sibilisasyon o pati yung kanilang sensya. At makikita po natin dito sa nung panahon po ni Noah ay talagang napakarami na ng mga tao at sobra na po talaga kasasama. Maliban na lang nga po sa pamilya ni Noah na nagpakita naman po ng tunay na dedikasyon sa Panginoon, na yung kanilang pagsunod ay naroroon. Bagamat talagang maraming mga tao na masasama sa kanilang kapanahunan, pero meron din namang mangilan na naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At ito po ay ang pamilya
na pinangungunahan po ni Noah. Pero kahit na po ganun na merong isang matuwid sa lupon ng mga makasalanan, hindi po ito ganun kalakas maka-impluwensya dahil nga po sa pagiging makasalanan at makalaman ng mga tao. Sagana po sila sa kasamaan. At dahil doon, biglang dumating sa kanila yung pagkawasak. Sapagkat ang Diyos po ay nagdesisyon na lilipulin niya ang mundo. Sabi po sa chapter 6 verse 7 ng aklat ng Genesis. At yun nga po ang nangyari. Sabi po sa chapter 7 verse 11 ay binuksan ng Diyos ang lahat ng bukal at nabutas din ang langit. At dahil po doon talagang naranasan ng mga tao na umulan ng 40 days and 40 nights. So, gayon pa man, ang mga bagay na ito ay hindi basta na lang lumipas at nalimot. Ang Biblia po ay patuloy na nagpapaalala sa atin dahil sa mga aral at turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Mga aral na hindi lamang naganap sa panahon ng kanyang pagmiministry, kundi mga aral na magaganap maging hanggang sa ating kapanahunan, tulad po ng pagdating ng anak ng tao. Ang pagdating po ng anak ng tao ay isang napaka mapanganib na araw sa mga napapahamak, sapagkat ito po ay araw ng paghatol ng Diyos. Meron pong paghatol na gagawin ang Panginoon. Ang mundo po ay hindi mamamalaging magulo. Ang mundo po ay hindi mamamalaging puno ng kalamidad. Ang mundo po ay hindi mananatiling puno ng pestilence, no? Epidemic, kundi talagang darating ang panahon na ito po ay mababago. Pero bago ang lahat, mararanasan po ng mga tao ang paghatol ng Diyos. At bakit po natin nasabing isang araw na mapanganib para po sa mga napapahamak? Kasi sabi po ng banal na kasulatan, sa mga araw na yun, walang nakaalam. Kahit araw, kahit oras, wala pong nakakaalam. Pangalawa, tulad ito ng isang magnanakaw. Yung pong pagdating ng anak ng tao, yung pong pagbalik ng ating Panginoon ay tulad daw ng isang magnanakaw. Walang nakaalam, walang maaring nakapaghahanda, lalo na doon sa mga tao na hindi aware sa sinasabi ng banal na kasulatan. Pangatlo, mapanganib sapagkat tulad ito ng isang puno ng sambahayan na bigla na lang babalik sa mga panahong kanyang magustuhan. Tulad ng kwento ng Panginoon sa isang mayaman na ibinigay ang kanyang mga sa kanyang mga katiwala ang kanyang ari-ari na siya lumayo. Tapos ay bumalik, sabi mapalad ang alagad na nadatnan niyang handa na gumagawa. So pero gayon pa man ay alam natin ang kwento ng Biblia tungkol sa mga talinhaga ng Panginoon na meron talagang mga hindi nakahanda sa pagbalik ng kanilang Panginoon. And we believe na ganun din sa ating kapanahunan. Kaya ito pong pagbabalik ng Panginoon ay mapanganib talaga sa mga napapahamak. Gayon din sa mga mananampalataya na hindi po nila pinag-ukulan ng pansin kung paano nila paghahandaan at sasalubungin ang pagdating ng Panginoon. Pero ang Biblia po ay punong-puno ng paalala para sa atin. Pang-apat, tulad ito ng baha na umanod sa napakaraming tao sa panahon ni Noah. Kaya po sabi natin na ito isang mapanganib sapagkat tulad po ito ng baha sa panahon ni Noah na naging sanhi ng kanilang kamatayan. So, tayo po, habang dinidiscuss ng Panginoon ang bagay na ito sa kanyang mga alagad na nagtanong na, Panginoon, kailan po mangyayari ang lahat ng ito? Ay
ipinakita ng Panginoon, ipinaalala ng Panginoon sa kanila ang panahon ni Noah, na ang pagbalik ng anak ng tao ay matutulad sa panahon na yon. Ibig sabihin ay isa itong paalala ng Panginoon sa kanyang mga alagad, at tayo man ay sinasabihan ng Panginoon. Sabi po sa Mark chapter 13 verse 33 ay naroon po yung pagsasabi ng Panginoon na maging maingat kayo, magsipag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan babalik ang puno ng sambahayan. Maging maingat kayo sapagkat hindi natin alam kung kailan mangyayari ito. Maging maingat tayo sapagkat walang nakaalam ng araw ng pagbalik ng Panginoon. Sabi din sa verse 35 ng Matthew chapter 24, maaaring sa pagdilim, maaaring sa hating gabi, maaaring sa madaling araw, o kaya ay sa umaga. Maaaring sa oras na yon, marami ang mga tao na nangahihimbing sa kanilang spiritual na pagkakatulog. Hindi po ito literal na pagkakatulog ng ating mga physical na mga mata, kundi ito po ay tumutukoy sa pagkakatulog ng ating mga spiritual na mga buhay. Sapagkat talagang ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo ay maging handa sa lahat ng ating oras dito sa ibabaw ng mundo. Alam natin na ang Panginoon ay babalik at para magdala ng hatol sa mga makasalanan, pero tatandaan din natin na ang Panginoon din ay babalik para sa atin, at gusto ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik ay nakahanda ang bawat isa. Sa papaanong paraan tayo makakahanda? Sa pamamagitan ng pag-angkin at pagsasaalang-alang ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. Sabi po sa verse 36 ng chapter 24, baka sa kanyang pagdating ay maharat na niya tayong nangatutulog. Hindi naman sana. Sapagkat ang pagkakatulog na binabanggit ng Biblia ay pagkakatulog na spiritual. Napapansin natin, maraming mga Kristiyano sa ngayon na hindi gaanong active sa gawain ng Panginoon. Hello, baka yun ang dahilan, baka yun ang isa sa mga sign ng ating uti-uting pagkaantok at pagkatulog. Sa katunayan, bagaman ang sabi ng salita ng Diyos ay walang nakaalam ng araw na yon, hindi tayo pinabayaan ng Panginoong Hesus na tumanaw sa kawalang katiyakan tungkol sa kanyang pagbabalik. Marami pong mga Bible scholar ang naniniwala na bilang anak ng tao ay talagang sinabi ng Panginoon na walang nakaalam. Pero bilang Diyos na nasa maluwalhating kalagayan, hari ng mga hari at nakaluklok sa kanyang trono, alam ng Panginoon ang araw ng kanyang pagbabalik. At yung pagbabalik po ng Panginoon ay isang napakalaking event na mangyayari sa ibabaw ng mundong ito. Lahat ay masosurprise. At tayong mga mananampalataya, maaring ang marami sa atin ay masurpresa rin dahil sa hindi natin pagiging handa. Pero ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin na bago dumating ang iba yung kaguluhan, ay makita natin ang katotohanan na sinasabi po ng kanyang salita. Uulitin ko po, hindi tayo binayaan ng Panginoong Hesus na tumanaw sa kawalang katiyakan tungkol sa kanyang pagbabalik. Sabi po sa Lucas Kapitulo 21,
versikulo 8 at 19, ang kailangan nating ay maging payapa, maingat sa ating buhay. Sa ating nilay-nilay ng salita ng Diyos ay mahalaga po na talagang matandaan natin ang sinasabi po ng mga talata. Kasi sabi po ng sa aklat ng Lucas Kapitulo 21 ay tinanong ng mga alagad ang Panginoong Hesus kung kailan ito mangyayari, ano ang magiging palatandaan ng kanyang pagbabalik. At napakaganda ng sagot ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung magkabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa darating ang karakarakang wakas. At sinabi pa ng Panginoon sa kanila, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakaroon ng gutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng pestilence sa iba't ibang dako. So itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay nararanasan natin ngayon. Hindi na tayo dapat magbulag-bulagan sa katotohanan na tayo po ay nasa huling kapanahunan na. Yung paglalabanan ng mga bansa, yung pagkakaroon ng matinding gutom, lalo higit dito sa nararanasan natin, bunga ng epidemic COVID-19, ay talagang ito po ay papunta sa kagutuman. Ito po ay papunta sa kaguluhan. At isa po ito sa mga salot. Kaya kung titingnan natin, hindi man na-mention yung COVID-19, pero yung salot na sinasabi dito sa verse 11 ng Lucas 21, magkakaroon ng digmaan, magkakagutom sa iba't ibang mga lugar at magkakaroon ng salot sa iba't ibang dako. Ito na. At may lilitaw ng mga kakilakilabot ng mga bagay at kagilagalalas mula sa langit. Nangyayari na. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, sabi ng Panginoon, ay magsipag-ingat kayo. Kaya napakahalaga na maging malakas tayo sa ating pananampalataya bago dumating yung kaguluhan na hindi natin kaya maglingkod sa Panginoon. Sabi po sa verse 12, pag dumating yung oras ng kahirapan, dadakpin kayo, uusigin kayo dahil sa at dadaling kayo sa mga sinagoga upang litisin. At dahil sa Panginoon ay iharap kayo sa hari ng mga gobernador. Ito ang pagkakataon upang kayo ay magpatotoo tungkol sa akin. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, napakabuti pa rin ng Panginoon. Kahit nasabi nga ang ating mundo ay naharap sa bagay na ito, inihahanda tayo ng Panginoon para sa pagharap sa mga bagay na ito. Alam natin pagkatapos ng lahat ng ito ay merong maluwalhating buhay na nakalaan ang Diyos para sa atin. Kaya bilang paalala ng Panginoon ay binibigyan niya tayo ng lubos na kaalaman at kabatiran. Ang kailangan lang natin ay maging payapa, maingat, matalino, mapagmatsyag, at tapat. Ito po ang ibig sabihin ng pagiging handa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po inyong Pastor Vic Reyes, na laging nagsasabi, nariyan ang mga paalala ng Diyos dahil mahal ka ng Panginoon. Amen.
Are you ready for His coming? Are you ready for His coming? Are you ready for His coming? Soon He'll come to fetch His bride. Soon He'll come to fetch His bride. Are you with His holy people? Are you with His holy people? Are you with His holy people who for Jesus give their lives? Who for Jesus give their lives? Have you nothing else but Jesus? Have you nothing else but Jesus? Have you nothing else but Jesus? Is the world no longer dear? Is the world no longer dear? Will you buried be with Jesus? Will you buried be with Jesus? Will you buried be with Jesus? Die and bear much fruit for Him. Die and bear much fruit for